Hello, magandang araw mga kababayan. So bago tayo dumiretso dun sa isang topic natin, isang topic natin yung tungkol kay Francine Diaz tsaka yung Orange and Lemons, di ba? Yung sa concert daw, yung nagkabastusan. Gusto ko munang komentan ito, tong kilala nyo si Alvin TV. Yung di umano'y gumagatas daw kay Diwata. Yung ginagatasan niya si Diwata. So ito yung start nun. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, ang unang pumalag dyan si Makagago. Kasi nga naman daw, yung kino-content nito ni Alvin TV, yung talagang ano siya, nagpaka-official vlogger siya ni Diwata. So dahil doon sa doon sa mga fans ni Diwata, dahil doon sa ginawa ni Makagago, parang nabwisit na rin kay Alvin TV kasi nga naman instead na si Diwata yung makikinabang doon sa video na ina-upload ni Alvin TV, si Alvin TV yung kumikita, 'di ba? At yon authorized pa ni Diwata to, si Alvin TV, na parang hinahayaan siya mag-vlog. Pero ang sabi kasi ni Makagago, no, dapat ikaw yung kumikita dyan sa sarili mong vlog, hindi yung iba. Kasi ito pinayagan na ito ni Diwata naman talaga eh. So ito yun para mabigyan tayo idea, ano ba to? Ginawa ni Alvin TV kay Diwata, binatikos. Talaga pa ng umiiyak na Laglaga na nga ba matapos ang nangyaring gatasan? Viral ngayon ang nabuking ni MJ matapos ilaglag di umano ni Alvin TV si Diwata. Ang masakit lang ay matapos niyang pagkakitaan ay nilaglag niya yung tao. Totoo nga bang nagpakatotoo lang si Alvin TV? Paano nilaglag? Bakit kaya galit na galit sa kanya ngayon ang mga taong tunay na sumusuporta kay Diwata? Kung matatandaan nga na naging viral kamakailan na talaga nga namang kinainisan ng netizens ang ginawa ni Alvin TV kay Alex G. So ang nangyari kasi dito ito totoong totoong pangnanakaw talaga to ng content eh. Kasi ang nangyari, 'di ba, gumawa ng vlog si Alex Gonzaga dun sa paresan ni Diwata. Tama ba ako? Gumawa ng vlog si Alex Gonzaga. Ang ginawa ni Alvin TV, habang sinushoot yung vlog ni Alex Gonzaga, vini-video niya rin. So ang mangyayari, yung mga pangyayari doon na dapat property ni Alex Gonzaga na i-upload sa vlog niya, 'di ba? Parang ang nangyari, video ni Alvin TV, in-upload niya ngayon sa sa page niya sa Facebook. So anong nangyari? Spoiler na, alam na ng tao yung mangyayari. Parang inunahan niya si Alex Gonzaga na ipalabas yung content sana ni Alex Gonzaga, 'di ba? Parang yun yung inalmahan ng mga tao. Talaga namang katarantaduhan naman talaga yun, men. Okay lang sana kung ganito pinauna mo muna si Alex Gonzaga na i-publish yung vlog niya, saka mo ngayon ihabol yun sa'yo. Baka mamaya kasi yung kasi ikaw yung nauna eh. 'Di ba? Yun ang nangyari doon. Tapos yung pagko-content niya kay Diwata araw-araw na as if siya yung authorized ni Diwata na. Sabagay may naman siya, may paalam naman yata siya kay Diwata. Alam din naman ni Diwata yung ginagawa niya. Kaya lang syempre may mga tao na, lalo na yung mga fans ni Diwata, na sana kay Diwata na lang napupunta yung pera na kinikita do sa vlog. Literal talaga na panggagatas to. Okay lang sana kung ang ginagawa ni Alvin TV katulad namin na nagre-react lang dun sa video na ina-upload ni Diwata. Kasi kapag in-upload ni Diwata yon at nire-reactan ni Alvin TV, marami namang gumagawa nun eh.
'Di ba? Yung main video kasi ang kumikita si Diwata. Secondary na lang yung mga nagre-react. Ito kasi literal talaga na siya yung nagvi-video doon, 'di ba? At from Diwata talaga mismo kumikita yung vlog niya. As if na kamag-anak niya si Diwata or ano. Then ito pinagtanggol ni Models of Manila. Itong Models of Manila na to, alam ko political yata yung vlog nito, no. Pakinggan nga natin to, men. Di ba? Ako, tingin ko hindi naiingit si Makagago. Sinasakyan, sir. Sinasakyan. Tingin ko, ginagatasan niya si Alvin TV. Paano ginagatasan si Alvin TV? Ilang beses lang na content ni Makagago yan, men. Tsaka kumikita si Makagago sa sa sugal, di ba? Sa online sabong. Ito na. Ikaw yung atake. Models of Manila, oh. Models of Manila. Umalma na. Ingatan si Makagago. Ito na. Oo. Ito sa akin lang ito, kaibigan ko tong dalawang to. Oo. Mababait yan. Kumbaga, ako na magsasabi, mababait. Kumbaga, walang masamang tinapay, walang wala namang kinalaman yung minsan nakikita nyo, 'di ba? Minsan walang bearing yung pagtanggol eh. Wala namang kinalaman yung pagiging mabait doon. mga Pinoy talaga, no? Hindi ko alam ko matalino naman to si Models of Manila kasi nagpo-political vlog to eh. Pero men, naiintindihan nyo kung gaano ka-shallow yung ginagawang pagtanggol. Hindi naman yung kabaitan yung kini-question diyan eh. 'Di ba? Parang yung nanita sa akin kahapon, may content ako kay Diwata kahapon eh. Yung tungkol do sa vlog ni Makagago. Sabi sa akin, kumakain daw kasi ako ng chips. Parang nangyari, sinita na lang sa akin, hindi masabayan yung argument ko, ang binanat na lang sa akin yung pagkain ko na lang ng chips. I'm so sorry po kung tatry ko po na hindi na ulitin yung pagkain. Hindi nga naman maganda tingnan pag nagbablog na kumakain ka ng chips. Pero men, instead na ang sitahin mo sa akin yung argument na nire-raise ko dito, naghanap ka dito sa paligid ko ng pwede mong sitahin. 'Di ba? Just like this one ang sinita dito yung panggagatos kay Diwata. Then biglang idadahil mo mababait tong mga to. Wala namang kinalaman yung pagiging mabait, men eh. Maaring mababait yung mga yan pero hindi nila alam na pang-aabuso yung ginagawa nila. 'Di ba? Walang tinatapakang tao. Yan na naman tayo eh, mga walang malinis para sa pamilya nila, para umangat sila sa buhay. Wala silang ginagawa na kadalasan. Lahat naman yan para kay Diwata, para mas lumakas yung store ni Diwata. O syempre, pag mas sumikat si Diwata, sila syempre nakakasabay din. Kumbaga, wait. Ba't hindi ko ma-post? 'Di ba? Ang sabi niya kasi, kapag kinukontent daw nila, sumisikat din daw sikat na si Diwata bago pa dumating yung mga yan. Men, ano ba? Wag mong ikatwiran na dahil sa mga yan, sumikat si Diwata. No! Ano ba naman yan? May sariling identity na si Diwata bago pa magsidating. Just imagine, sino ba yung Alvin TV na yan? Hindi ko naman kilala yan eh. Yung RTV? Tapos sasabihin mo, sila yung dahilan na sumikat si Diwata dahil sa mga to? Hindi ba si Diwata ang dahilan kaya nakilala yung mga yan? Ano ba? yung pangalan kasi na Diwata, searchable yun eh. Hindi naman masa-search ang page ng mga yan kung hindi isi-search si Diwata. Ano ba naman yung Models of Manila? Diba, hanga pa naman ako sa'yo minsan pag nagko-komentaryo ka sa ito yung sinasabi ko minsan eh. Pagka halimbawa yung puso ang pinapairal natin, minsan hindi na tayo nakakapag-isip eh. Parang ikikredit mo yung pagkasikat ni Diwata dyan sa dalawang yan. Baliktad yata. Baka yung pagsikat ng dalawang yan, ang ikikredit mo dapat kay Diwata. Ano ba? Ang bihira. Lang
Ito, kaibigan ko tong dalawang to. Oo. Mababait yan. Kumbaga, ako na magsasabi, mababait. Kumbaga, walang masamang tinapay, walang tinatapakang tao. Yan kadalasan no? 'Di ba? Kasi yan kasi effective na na pangkuha ng simpatya sa mga kababayan natin Pilipino, yung walang inaapakan na tao, walang 'Di ba? Gas-gas na yan, men. Ano ba? Kumbaga, nagtatrabaho lang sila ng malinis para sa pamilya nila, para umangat sila sa buhay. Kasi may agree ako doon, yung pag-vlog naman kasi, to be fair naman, yung pag-vlog nila kay Diwata, tingin ko wala namang illegal doon. Feeling ko. Unang-una, may permiso naman ni Diwata na pero, ang pinapag-usapan kasi dito, kung paano mo gamitin yung tao na alam mo yun, parang inangkin mo yung rights para i-publish. Parang ganito lang yan, men, Hindi naman halimbawa dito ito yung magandang example dito sa bahay ko. Halimbawa diyan sa may labas ko, may puno ng mangga diyan sa harap ko, sa lupa ko. 'Di ba? Parang ang nangyari, nang hihingi ka ng mangga, sasabihin ko sa'yo, sige, kuha ka lang ng gusto mo. May permiso naman kita Pero, dahil may permiso ko legal na yung pagkuha mo ng mangga sa akin. Pero, hindi ko nare-realize na yung manggang pinagkukuha mo sa akin, binibenta mo pala. Ikaw yung kumikita. 'Di ba? Bagamat may permiso ka naman sa akin, at ako medyo na-overlook ko na ikaw ay kumikita ka na dahil sa mga manggang nakukuha mo sa Ano na lang yun parang hindi naman obligado pero parang morality mo na yun. I mean, parang wala ka bang hiya sa sarili mo na kahit hindi ko naman hinihingi sa'yo, mabigyan mo man lang sana ako ng parte dyan sa kinikita mo. I mean, bungo, total na sa'yo naman ako kumukuha ng mangga Ito yung parte mo doon sa pinagbentahan ko. Di ba, men? Yung wala man lang, hindi yung nagiging ibig ko sabihin, parang ganyan kay Diwata, bagamat may permiso naman ni Diwata. Bilang human, bilang isang tao na alam mo ang tama at mali sa sarili mo. Di ba? Hindi ka mo man lang ba nahihiya? Di ba? I hope you get what I mean, di ba? Kung may masama bang ginagawa yung mga yan, under sa batas, wala naman siguro, di ba? Dahil nga uulitin ko, alam din naman na Diwata na binibidyoan siya, Binibigyan niya naman ng permiso, pero yun lang talaga. Parang siguro, feeling ko lang naaabuso si Diwata na hindi niya lang alam. Wala silang ginagawa na ayaw naman ni Diwata. Lahat naman Totoo naman yun. Yan. Dahil kung ayaw naman ni Diwata yung ginagawa nila, pagbabawalan niya yan. However, sa sobrang busy kasi ni Diwata, na-overlook niya na yung mga ganyang bagay Wala naman sigurong masama kung may magpaalala kay Diwata na, oy, baka mamaya. Parang ganito lang yan, Halimbawa, may girlfriend ka. 'Di ba? Mahal na mahal mo yung girlfriend mo or busy ka, hingi ng pera sa iyo. Bigay ka naman ng bigay, gusto mo naman na binibigyan siya. 'Di ba? Lahat ng savings mo binibigay mo sa girlfriend mo, or halimbawa babae ka, may boyfriend ka, bigay ka ng bigay. Wala naman siguro masama kung may magsabi sa iyo na medyo kontrolin mo naman yung pagbigay mo. 'Di ba? Mag-ipon ka naman sa sarili mo. Baka mamaya pineperahan ka lang yan. 'Di ba? Wala namang masama sigurong may magsabi. Hanggang sa ikaw mismo marirelay, oo nga Baka mamaya pineperahan lang ako nito. Hindi pa ako nakaka-score dito pero milyones na ang naibigay ko. 'Di ba? Pwede kasing ganun 'Di ba? Parang sa ngayon siguro hindi pa nare-realize ni Diwata na nagagamit siya. Akala niya simpleng
ay magvi-video lang naman sa akin yan eh, di ba? Akala niya kasi parang ganun lang, simpleng ganun lang. Para kay Diwata, para mas lumakas yung store ni Diwata. Hindi, no. Huwag mo sabihin na dahil sa mga yan, baliktad eh. Dahil kay Diwata, kaya lumakas ang page ng mga yan. Kasi si Diwata may pangalan na. Parang sinasabi mo na ano eh, na lahat ng vlogger i-vlog nila ang Jollibee para sumikat. Di ba? It doesn't make sense eh. Na magpo-promote kay Diwata yung mga hindi kilala. So just imagine, 20,000 lang daw ang ano niyan, ang followers niyan noon. Ang dami ng followers, 600,000 na yata ngayon yan dahil kay Diwata. Sino natulungan niya? Sino nakatulong? Si Diwata ba o sila? Siyempre, pag mas sumikat si Diwata, sila siyempre Sa vlog pa nga lang ni Tony Gonzaga. Sikat na yun eh. Ano ba? sabay din. Kumbaga ang maganda niyan, sabay-sabay humahatak pataas. Tama. 'Di ba? Mas maganda yung ganun, 'di ba? Sabay-sabay hahatak pataas. Oo. Eh yung si Makagago, ano ba content niya? Puro pandidis. O puro pang tatapak sa ibang tao. Puro pangungas. O puro pang didis, pang mga supporter. Siguro ito mga samahan na to, mga vlogger din na nagbablog kay Diwata lahat. nira sa ibang tao. Ito nga, binibuild up nga nila, pinapasikat nila. O ano ngayon kung sumusobra, ano ngayon kung sobrang dami yung mga post, mas maraming promotion, mas malakas yung tindahan, kitang-kita naman sa ebidensya, mas malakas. Diba sa akin kasi... Hindi kaya naniniwala kayo doon? Na para kay Diwata yung ginagawa nila. Mas marami daw promotion, mas maraming ano. Ako nga nakalibo ng ito ha. Nakalibo ako bihira ako maka 1,000 ng views. Pag naka 1,000 ako ng views sa vlog ko, tuwan-tuwa na ako. Alam nyo ba yon? Pero nung na-mention ko lang si Diwata, napansin ako ni Lester Fowler the vlogger. Marami nagko-comment sa akin na hindi ko kilala. Tumaas ang views ko nga nung na-mention ko yung Diwata eh. Ba, pinopromote ko ba si Diwata? Di ba? Come on, di ba? Ano na lang to, parang nilulusot nyo na lang yung ginagawa nito nila Alvin TV at Art TV. 'Di ba? Anyway, lampas na tayo, dapat 15 minutes ko lang pag-uusapan to eh. Lipat tayo dito kay dito mainit ang issue nito yung orange and lemons daw. Sa Occidental Mindoro nangyari to. Kilala ko to si dati mayor namin to sa Sablayan si Eduardo Gadiano. Schoolmate ko yung anak nito si Carlo. Nasaan na kaya yun, 'di ba? Yung si governor na pala siya ngayon doon. Saan ba ang lugar to? Sablayan ba to or ano? Anyway, panoorin nga natin to. Ang title ng video ay Orange and Lemons na galit at nainsulto sa pagsingit umano ni Francine Diaz sa kanilang performance. So, panoorin natin to mga men. Ano ba yung naging pambabastos dito? Ito yung pang-insulto. So, pinanood ko na to mga kababayan ko para mabilis lang tayo. From the start, di ba nakikita ko kasi dito, habang gumagawa ng parang skit itong host, nagpe-prepare na yung banda sa likod. Sineset up na yung mga drums, mga equipments, 'di ba? Mga amps sa likod. Then ito na 'yung nangyari. Pero andito na yung Orange and Lemons, andyan na yung bassist, 'di ba? So dito sa part kasi na to, hindi inaasahan sa di malamang dahilan. Ayan na, ito na nga Orange and Lemons, ito na yung vocalist nila, 'di ba? Occidental Mindoro. Alam kong walang pasok bukas. Pero may gustong mag-hi sa inyo ngayong gabi. Feeling ko kilala nyo siya. Mga kaedad ninyo at kasing ganda ninyo. Ready na yung Orange and Lemons doon sa likod. Bago tayo makijam sa ating banda, may isa munang
gustong sumorpresa sa inyong lahat. Handa na ba kayo, Oxy? Parang mahina po ang energy. Oxy, handa na ba kayo? Naka-ready na ba ang mga camera? Palakpakan po natin, Miss Francine Diaz! Na-disappoint yung ano eh. Magandang gabi, San Jose! Sa San Jose pala to. Okay. Ako po ay talagang dumalaw lang sa inyong lugar. Kaya naman po para sa akin, Tumingin siya. Akala ko kami na. Sabing ganun nito isang sa likod. request lang po ako. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede nyo ba akong sabayan? Pwede po ba? Pwede! Okay, song please play. Sabayan nyo ako ha. Malay nyo may sumabay din sa akin bigla. Sa end ng song. Yan na, nag-aaway na, nag-aaway na. Di ba? Nag-aaway na, nag-aaway na. Hindi na alam Music. play na daw yung music. Ay, puso. Kumanta na si Francine doon habang yung gitarista. strum ng gitar. Sabayan niyo ako, guys! Go! Lip sync pa. Palakas po, please! Thank you! Palakas daw. Swifties, let's go! Nagalit na. Nakita niyo yung orange and lemons dun sa likod. Nagmaktol na nagmaktol na. You know? Yan. Galit na. We were both young when I first met him. Hello? Ayan. Magandang gabi po ulit sa inyo. Grabe. Masaya po ba kayong nandito ako? Pinaghintay ko po ba kayo? Sa susunod po ba, pababalikin niyo pa ako dito? Oo! Po ako marinig? Papabalikan niyo po ba ako Yes! may kasama? Yes! Orange and lemons kasama mo. Sige po, sa susunod may isasama ko. Sino kaya pwede? Sinong pwedeng isama? May masasuggest. Well, nakita nyo na kung ano yung dahilan. Kasi ito yun, So, magre-recap tayo dito. Ito yung nangyari kasi. Usap na iba pag tulog na kayo. Ano natin ha? Yung nag-chat siya, sabi niya, okay, good night po, I love you. Pero, may kausap pa lang iba sa Instagram. Tama! May kausap na iba. Nakaranas na ganun, nag-good. So, ito yung nangyari. Mga kababayan ko, medyo pinas forward ko na nagsasalita yung host. Nakita natin sa background, sineset up na yung mga yung mga gamit ng orange and lemons. So, ang diyan, ang iisipin niyan, sila na yung magpe-perform. Kasi nga sineset up na yung nila eh. Then bigla silang lumabas na. Nagte-testing na sila ng ng mga equipment nila diyan eh. Tingnan natin ha. Saan na ba?
Lalabas na dyan yung Orange and Lemons, ba't wala pa? Diba? Ito yung si host eh. Nililibang-libang niya muna yung mga tao habang nagsiset up. Then, pinalabas na yung Orange and Lemons dyan. Okay na daw, okay na. Yung mga roadie nila, inaayos na yung mga equipments. Pinas forward ko lang para mabilis tayo ha. So, ang nangyari, lalabas na yung mga miyembro ng banda nasa na. Nasa na? Nasa 3-minute mark yun eh. 3 minutes na tayo. Dahil alam nila kasi, set na nila yan eh. Now, yan na, naglabasan na yung mga miyembro ng banda, men. Tama ba? Ibig sabihin, may na sila dyan eh. May go signal na sila dyan eh. Yan, nagsuot na ng gitara, men. Ganyang energy. Ngayon, Occidental Mindoro. Alam ko, diba? Bukas. O yan, pati yung bassist nandyan na. Pero, may gusto mag-hi sa inyo ngayong gabi. Feeling ko kilala nyo siya eh. Mga kaedad ninyo at kasing ganda ninyo. Bago tayo makijam sa ating banda, may isa muna. Gusto... Kaedad ko rin yun eh. Si Francine Diaz. Actually, mas matanda pa yata sa akin yun. Sumulpresa sa inyong lahat. Handa na ba kayo, Oxy? Yan na! Energy! Oxy, handa na ba kayo? Naka-ready ka ba? Ang mga camera. Yan na, bigla lumabas ito ngayon. At siya na ngayon yung, itong mga nasa likod, men, they felt, disrespected. Kasi parang, ito na ready na kami, biglang siningit yan, men, eh. Pero, may iba, may sinisisi si Francine Diaz. Pero feeling ko, hindi naman kasalanan ni Francine Diaz yun. Kasi, tinawag lang siya, eh. Basahin nga natin yung, may isang comment dito, eh. Na gusto kong basahin eh. Sabi din eh, Francine Diaz was at the event since 7 p.m. pa and waiting to perform the last act at 9 to 10 p.m. Pero inabot ng 1 a.m. while Orange and Lemons just came 11 p.m. na daw. Tapos sila yung parang ang tagal naghintay na siningitan. Chin has all the right to walk out pero hindi niya ginawa. O nakita ko naman yun. Kung sa ibang artista yan, baka umalis na. Kasi parang binabastos na rin si Francine dun eh. Habang kumakanta siya, nagigita-gitara na sa background niya eh. Di ba? Nakakabastos talaga yun. Naiintindihan ko naman yung Orange and Lemons pero yung be professional naman, 'di ba? Wala na tayo magagawa na siningitan kayo men eh. Pero yung isabotahe mo yung performance nito. Dahil kung mapapanood nyo dito, habang kumakanta si Francine dito. Tignan nyo ha. Magandang gabi, San Jose! Habang kumakanta siya, Okay. Kaya naman po para sa aking nag-iisang kanta, may isa... Sabayan niyo ako ng song. yan oh. Diba? Medyo nadidistract na siya doon sa patunog-patunog ng gitara men eh. Ngayon, nag-uusap na sila. Ano ba talaga nangyayari? Anong nangyayari dyan, men? Bakit ayaw tumigil sa kakagitara na ito eh? Siguro nagki-question na itong mga to na sino ba talagang magpe-perform, Ang may pagkakamali dito for me yung organizer. Pero tapusin natin ito itong pahayag nito. Ito ay galing sa panig ni Francine Diaz. 'Di ba? Ito, tuloy natin Chin has all the rights to walk out pero hindi niya ginawa. Kasi ibang artista yan, baka umalis na. Dapat din pinaintindi na ng organizer sa Orange and Lemons. Yes, tama to.
na isisingit lang si Chin with one song, which is hindi nila ginawa. Oo, bago dapat maglabasan to, hindi, pero kasi ganito ang nakikita ko eh. Mamaya na lang ako mag-opinion, tapusin muna natin. Sobrang bilis lang ni Chin, mga 5 minutes lang. Madali lang ipaintindi yun. May karapatan magalit ang Orange and Lemons, pero dun sa organizers and sana hindi na lang ng bastos. Dapat sa organizers na lang nila nilabas. I agree. Di ba? Ang galit nila at hindi sa kapwa artist. Katatanda na mga bastos pa. First time ito sa lahat ng shows ni Chin. Sobrang late na siya pinaperform. Pero kahit sobrang tagal niyang naghintay sa waiting area na nakatayo pa, hindi niya pa rin binigo at masaya at masigla pa rin nag-perform sa mga taong naghintay din sa kanya ng mahabang oras. This 20-year-old girl showed professionalism despite the commotion and the shaming she got. Diba? Kamukha ni Olivia, no? Anyway, doon tayo sa main issue. 'Di ba? Feeling ko may program na 'yan eh. Feeling ko may program. Inabot sila ng 1 AM, 'di ba? Parang ang naka-schedule daw ay yung ng last act ay 9 to 10 PM. Siguro dahil ganito ang nangyari. Ito yung prediction ko lang naman. Ito hindi to official May nakaplano na kung sino-sino yung mag-aano Feeling ko pang main event to si Francine Feeling ko lang. Pero dahil sobrang gabi na, 1 AM na inabot, no? 1 AM na inabot yung program na kung ano-ano pa mga ginawa siguro. Hindi nasunod yung time. Siguro may lakad ito si Francine na kailangan may appointment siya na baka mahuli o something, 'di ba? Pinauna na siya siguro. Bago doon sa banda. Pinauna na siyang perform. Parang on the spot nagbago yung parang 5 minutes ka lang naman magpe-perform, 'di ba? Ikaw na nga mauna. Ang problem nga lang noon, hindi nasabihan yung Orange and Lemons. Dahil akala nila talaga turn na nila. Now, doon sa time na nagtantrum sang Orange and Lemons, hindi ako pabor doon. Sana man lang wala na nagkasubuan namin Nagpe-perform na yung kapwa nyo artist doon Dapat hinayaan nyo na lang muna. Hindi na kayo naggigita-gitara doon sa likod. I do get na nakaka-frustrate talaga yung gano'n. Yung kami na Puta, matatapos na kami para wala ng problem. Tapos biglang may sisingit pa. Nakaka-frustrate talaga yun. Naiintindihan ko yun. Diba? Katulad nga na sinabi dito, may karapatan silang magalit doon. Kaya lang sana hindi nila sinagasaan yung kapwa nila artist. Yung organizer dapat yung binalatan nila ng buhay. 'Di ba? Pero dito kay Francine Diaz, ano ako dito, bilib na bilib ako kasi nga hindi siya nagpa-apekto. Hindi siya mukhang malayo ang mararating nito. Sino ba 'to? Hindi, sorry Hindi ko kilala 'to Tong Francine Diaz na 'to Sino ba yan? Ano ba yan? Saan ba nakilala yan? ABS-CBN ba yan? Or I don't know, no? Pero, bilib ako dun sa kung paano niya hinandle. Nagpaka-professional siya dun. Tinapos niya yung niya. Kahit na distracted siya dun sa kakagitara nung nasa likod. Diba? Ang pagkakamali dito dun sa organizer talaga. Dapat, pinapaalam din sa hindi mga robot yung mga yan yung mga performers 'di ba? Hindi yan parang hindi yan CD na wag mo na yan na i-play mo, ito muna i-play mo, hindi yan may mga din yan, may mga damdamin din yung mga yan. Nakakabwisit talaga yung ginawa nung mga organizer. Kaya lang sana inano na ng Orange and Lemons, parang pinalampas na Parang anong nangyari, binunto nila dito kay Francine yung problem. No? Kasi kung makikita mo dito, mahirap to yung nagkakakanta-kanta ka doon tapos ang ingay sa likod. Mabilis yung utak niyang mag-isip ng kung paano i-fix yung mga bagay-bagay. Can we play
'Di ba? Habang kumakanta, kalabog ng gitara. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa ano na to? Naintindihan ko naman Orange and Lemons, pero at the same time, sana nirespeto nyo na lang yung kapwa artist nyo. 'Di ba? So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.